dagat. Narito na ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Navigate 2025 matagumpay na isinagawa ng Cebu PN. Philippine Navy sumailalim sa 2-day sagip CPR training. Philippine Navy mainit na sinalubong ang NDG 80.5 at BRP Antonio Luna na nakilahok sa Amnex at Malpilao 2025. Pinakabagong asset ng Philippine Navy dumating na sa bansa. 3 barkong pandigma ng Philippine Navy humida sa Operational Readiness and Capability Test. Sail Plan 2040 formal nang inilunsad ng hukbong dagat ng Pilipinas. FOIC PN binisita ang mga proyekto ng Naval Forces Central. Simula na ang balitaan dito sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Katotohanan ipapahayag, maglalayag sa karagatan, magpapayapa sa kalupaan, pupukaw sa kamalayan, pagpayamanin ng kaalaman ng hukbong dagat. Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang panig ng mundo. Ako si Apprentice Seaman Journalist Brian Chin Abe. At ako naman si Apprentice Seaman Journalist Aprilyn Quiñones. Live tayong napapanood sa Facebook page ng CMOG PN. Samantala, sa layuning maging isang moderno at epektibong puwersa na magbibigay ng seguridad at proteksyon sa soberanya ng ating bansa, ang inyong Philippine Navy ay kasalukuyang nakikilahok sa Blue Economy and Annual Trade Conference o BCON 2025. Kaya naman ngayong araw, live nating makakasama at makakausap mula sa SMX Convention Center MOA Complex sa Pasay City. Si Apprentice Seaman Journalist Kate Valerie Provido. Apprentice Seaman Kate, kamusta naman ang sitwasyon dyan sa opening ceremony ng BCON na 2025? Mga ka-Navy, babalikan natin maya-maya si Apprentice Seaman Kate Valerie Provido gawa ng may technical difficulties lang tayo. Patuloy tayo sa paghatid ng ating mga balita. Samantala, Navy Gate 2025 matagumpay na isinagawa ng Civil Military Operations Group Philippine Navy sa Wetland Park, Parañaque City. Para sa iba pang detalye, narito ang ulat ni Apprentice Seaman Journalist Ralph Gonzalez. Military Operations Group Philippine Navy sa pangunguna ng Civil Affairs Unit ng CMOG PN, ang Navy Gate 2025 sa DENR Wetland Center sa Las Piñas nito lamang Setyembre 25. Ang Navy Gate 2025 ay parte ng selebrasyon ng MANAMO o ang Marine and Archipelagic Nation Awareness Month. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan ng Department of Environment and Natural Resources, Philippine Coast Guard, mga government agencies, private sectors at partner stakeholders ng Philippine Navy kung saan napag-usapan ang mga mahalagang paksa na may kinalaman sa climate change at epekto nito sa karagatan at kalikasan. Tinalakay ng Executive Master in Disaster Risk and Crisis Management na si Dr. Chad Briggs ng Asian Institute of Management ang tungkol sa climate change, anxiety at disaster risk management. Nilunsad naman ng researcher na si Ethel Wagas ang Blue Map Project Restoration Database para labanan ang climate change. Layunin nitong makapagbigay ng kamalayan sa komunidad tungkol sa kahalagahan ng mangroves o bakawan at magbigay kaalaman sa tama at makabagong pagtatanim ng mga ito. Sa huli ay nagpasalamat ang Deputy Commander ng CMOG PN na si Colonel Nilo E. Hapson, Philippine Navy Marines, representative ng N7 na si Commander Gregory Gerald V. Favic, Philippine Navy General Staff Corps sa lahat ng mga dumalo at nagbigay kaalaman sa makabuluhang aktibidad.
Ang Navigate 2025 ay patunay na ang hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi lamang basta nakatuon sa pagprotekta sa soberanya ng bansa. Layunin rin itong maprotektahan ang karagatan ng Pilipinas sa mga posibleng epekto ng climate change. Mula rito sa DENR Wetland Center, Las Piñas, ako si Apprentice Seaman Ralph Gonzalez, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Maki-update tayo muli mga ka-Navy sa kasalukuyang nagaganap na Beacon 2025 kasama si Apprentice Seaman Kate Valerie Provida. Apprentice Seaman Kate, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon? Okay, no? Mga ka-Navy, muli nating babalikan si Apprentice Seaman Kate at patuloy tayo na maghatid ng iba pang mga balita. Ayusin muna natin ang ating connection, no, sa ating kasamaan para marinig natin ng klaro ang impormasyon patungkol naman sa opening ceremony ng Beacon 2025 kung saan kalahok ang Philippine Navy. At sa iba pang mga balita, personnel ng Philippine Navy at ilang volunteers sumailalim sa 2 araw na Sagip Seafarer Advocacy Training. Narito naman ang ulat ni Apprentice Seaman journalist Alexander Granados. Nakilahok ang mga tauhan ng Philippine Navy, kaagapay ang ibang mga volunteers sa isinagawang nationwide advocacy program na Sagip CPR. Katuwang ang Philippine Heart Association at Belkens Pharma Incorporated sa Naval Combat Engineering Brigade, Fort Bonifacio, Taguig City, ngayong September 18, 2025. Sa loob ng 2 araw, naging abala ang mga tauhan ng Philippine Navy at mga volunteers sa isinagawang aktibidad na layuning palaganapin ang kaalaman sa CPR o Cardiopulmonary Resuscitation, isang simpleng kasanayan na maaaring makapagligtas ng buhay sa oras ng emergency. Ayon sa Philippine Heart Association, nananatiling pangunahing sanhi ng pagkamatay ang sakit sa puso, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nakasaad sa kanilang datos na 8 sa 10 kaso ng heart attack ay nangyayari sa loob ng bahay, habang 80% naman ay nangyayari sa labas ng ospital. Karaniwang dahilan ay ang kakulangan sa kaalaman sa CPR. As we were saying earlier, 8 out of 10 cardiac arrests happen within the home. So, meaning that kung may kasama ka sa bahay, kung marunong siya ng CPR, then that person can easily step in and save a life. Sa pagtatapos ng 2 araw na pagsasanay, umaasa ang mga tagapagtaguyod ng programa na madadala ng mga lumuhok ang kanilang natutunan sa kanilang komunidad at maging instrumento ng pagligtas ng buhay. Para mas dumami at lumawak pa at maging CPR ready ang buong Philippine Navy, so, inaanyayahan namin kayo to continue yung BLS training ninyo under Philippine Heart Association. Ang kaalaman sa CPR ay hindi lamang para sa mga health worker. Ito ay responsibilidad ng bawat isa. Dahil sa tamang kaalaman, maaari tayong makapagligtas ng buhay. Mula rito sa Naval Combat Engineering Brigade, ako, si Apprentice Seaman Journalist Alexander Granados, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Philippine Navy, mainit na sinalubong ang NTG 80.5 at BRP Antonio Luna na nakilahok sa ASEAN Multilateral Naval Exercise o AMNEX at Malfilaut 2025. Ito ang balitang hatid ni Apprentice Seaman Ryle Andrew Kaasi. Mainit na sinalubong ang mga contingent ng Philippine Navy na nakibahagi sa ASEAN Multilateral Naval Exercise o AMNEX 2025 at Malfilaut 2025 sa Malaysia nitong nakaraang Agosto. Ang mga kalahok ay sakay ng BRP Antonio Luna FF151, isa sa pinakabago at modernong frigate ng bansa na nagsilbing pangunahing barko ng Pilipinas sa mga pagsasanay. Matagumpay na isinagawa ng Philippine Navy ang arrival ceremony noong ika-4 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales para sa pagdating ng Naval Task Group 80.5 at BRP Antonio Luna FF151.
Ang Naval Task Group 80.5 ay lumahok sa dalawang mahalagang aktibidad, ang ASEAN Multilateral Naval Exercise o ang AMNEX at ang Maritime Training Activity Malaysia-Philippines SLAO 2025 na ginanap sa Penang, Malaysia. Ang naturang grupo ay umalis sa bansa noong ika-9 ng Agosto at matagumpay na nagbalik nito lamang ika-4 ng Setyembre taong kasalukuyan. Dinaluhan ang seremonya ng mga opisyal at kasundaluhan ng Philippine Navy kasama ang mga pamilya ng mga kalahok bilang suporta at pasasalamat sa kanilang dedikasyon at serbisyo. Naging pangunahing tagapagsalita naman si Commander Peter Jempson V. de Guzman, Philippine Navy, ang commander ng Naval Defense Command. Ayon sa kanya, ang matagumpay na partisipasyon ng Philippine Navy sa naturang exercises ay nagpapatunay ng kahandaan, profesionalismo at dedikasyon ng mga tauhan sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan. Binanggit din niya na ang ugnayan ng Pilipinas sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya ay mas lalo pang pinatatag sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad. Samantala, mula ika-15 hanggang ika-22 ng Agosto ay matagumpay na isinagawa ang AMNEX 2025 sa pamamagitan ng mga pangunahing aktibidad gaya ng maneuvering exercise, surface action group exercise, replenishment at sea approach, publication exercise, flash exercise, night steaming in company at screening exercise. Noong ika-25 hanggang ika-29 ng Agosto naman, matagumpay din na isinagawa ang MTA Malpilao 2025. Kabilang sa mga naging aktibidad ay ang maneuvering exercise, gunnery exercise, at personnel exchange program. Kasama din ang Advanced Special Operations Training tulad ng Fast Rope Insertion and Extraction System Operations, Close Quarter Combat Drills, Marksmanship Proficiency Training, Team Leader Discussion and Training, Obstacle Course, Course of Fire, at high-risk vessel board search and seizure exercises. Ang matagumpay na pagsasagawa ng AMNEX at Malpilao 2025 ay nagpapakita ng matibay na pagtutulungan ng mga hukbong dagat ng ASEAN sa pagpapalakas ng interoperability, pagkakaibigan at kooperasyon kung saan ang Philippine Navy ay nananatiling pangunahing katuwang sa ganitong layunin. Pinapatibay nito ang matatag na ugnayan sa pagitan ng Philippine Navy at Royal Malaysian Navy sa ilalim ng temang interoperability, camaraderie, and co-action. Sa kanilang pagbabalik, dala ng Philippine Navy ang mahalagang aral at karanasang nakuha mula sa mga naval exercises na nagsilbing pundasyon para sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahang pandagat ng bansa. Mula dito sa Naval Operating Base Subic, Zambales, ako, si Apprentice Seaman Ryle Andrew Kaasi, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragata at Mandirigma. Opisyal nang lumayag sa bansa ang pinakabagong asset ng Philippine Navy na BRP Diego Silang o FFG-07 sa Naval sa Operating Base sa Subic, Zambales. Isinagawa ang arrival ceremony sa nasabing lugar nito lamang 15 ng Setyembre na pinangunahan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at ang Flag Officer in Command ng Hukbong Dagat na si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta. Kasama rin sa seremonya ang magsisilbing Commanding Officer ng BRP Diego Silang na si Captain John Percy Alcos, Philippine Navy, at ang Commander ng Philippine Fleet na si Rear Admiral Joe Anthony C. Orbe. Sa naturang seremonya, binigyang diin ni General Bronner na ang pagkakaroon ng bagong asset ng Philippine Navy ay isang palatandaan na lubos ang pagpupursigi ng hukbong dagat ng Pilipinas na maprotektahan ang lahat ng pagmamay-ari ng bansa. Bumili ang mga bagong assets ng Philippine Navy na BRP Miguel Malvar o FFG-06, BRP Tomas Campo o PG-908 at BRP Albert Magini o PG-909 sa Operational Readiness and Capability Test o ORAC na ginanap sa Makabalan Wharf, Cagayan de Oro City nitong September 16. Pinangunahan ng Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM ang arrival ceremony sa tatlong bagong barko ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ibinida ng PG-908 at PG-909 ang Acera-class fast attack interdiction crafts na mayroong Spiker missiles at Typhoon weapon system, isang high-precision long-range missile system na kaya mag-extend hanggang 10 kilometro ang layo. Hindi rin nagpahuli ang BRP Miguel Malvar na kargado ng missile at may advanced system na nakadisenyo sa iba't ibang naval operations. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong maipakita sa publiko
ang mga makabagong assets ng Philippine Navy at ang mga ginagampanang papel nito sa maritime security. Formal nang inilunsad ng Hukbong Dagat ng Pilipinas ang Sail Plan 2040 sa isang seremonya na ginanapa sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales nito lamang 15 ng buwan ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Naging panauhing pandangal si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo S. Bronner Jr. kasamang Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Espeleta. Kasama rin sa seremonya ang mga opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at mga multi-sector stakeholders. Sa talumpati ni Vice Admiral Espeleta, binanggit niya ang kahalagahan ng Sail Plan 2040 tungo sa pagsulong ng kaligtasan ng bansa. Anya, kailangang magtulungan at isapuso ang bawat aksyon para may sakatuparan ng pagpapalakas ng kapasidad ng hukbong dagat ng Pilipinas. Binigyang din naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Romeo S. Bronner Jr. na ang paglunsad ng Sail Plan 2040 ay isang malaking hakbang para sa hukbong dagat ng Pilipinas upang mapabuti pa nito ang kanilang adhikain, pangako at serbisyo na maprotektahan pa ang soberanya ng bansa. Binisita at binigyang papuri ng Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta ang mga bagong proyekto ng Naval Forces Central o NFC nito lamang ikatatlo ng Setyembre. Ilan sa mga sumalubong kay Vice Admiral Espeleta ay ang commander ng NFC na si Commodore Joselito E. de Guzman at ilang mga staff ng NIFC. Binisita nito ang isa sa mga malalaking proyekto na ginawa ng Naval Forces Central, ang kasalukuyang pagpapalawak ng Captain Veloso Pier, isang infrastructure na naglalayong madagdagan pa ang mga pasilidad para sa mga barko ng hukbong dagat at mapatibay pa ang mga operational readiness, particular sa rehiyon ng Visayas. Ang modernisasyon na ginagawa ng Naval Forces Central ay sumasailalim sa hangarin ng Philippine Navy na mapatibay pa ang operational capabilities at infrastructure para mapaganda pa ang serbisyo nito sa mga Pilipino. Mga ka-Navy, manatiling nakatutok at muling magbabalik ang oras ng Mandaragat at Mandirigma pagkatapos lamang ng ilang paalala. All systems activated. Isa ka rin ba sa mga naniniwala sa kasabihang what you see is what you get? Nako, huwag basta maniwala dyan dahil sa mundo ng internet, hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Ang iba dyan ay deepfake. Deepfake ay isang video o audio na gawa ng AI o yung tinatawag na Artificial Intelligence. Dati, ginagamit lang ito bilang isang entertainment pero ngayon, mas nagagamit na ito bilang isang paraan para magpalaganap ng maling impormasyon. Kadalasang mga nabibiktima nito ay mga artista, politiko at mga malalaking personalidad. Katulad ng mga videong ito. Realize basically how dumb you were. This is deepfake example of what is possible. Because just the physics of how it's built. This is deepfake example of concept of perpetual peace. Right, it's like this is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. Oh, di ba? Parang totoo at talagang kapani-paniwala. Ilan lamang sila sa mga nabiktima ng deepfakes o hindi tamang paggamit ng AI. Ikaw, pwede ka ring maging biktima nito. According sa mga experts, mahirap na talagang tukuyin sa ngayon ang mga deepfakes dahil sa advanced technology. Kaya ito ang ilan sa mga tips para matukoy kung alin ang totoo at peke sa mga video, audio at litratong nakikita natin online. Una, suriing mabuti ang video kung sync ba ang sinasabi nito sa paggalaw ng kanyang mga labi.
Suriin din kung ang mukha nito ay may akmang emosyon sa kanyang sinasabi. Alamin kung nasa personalidad ba ng tao sa video ang ginagawa o sinasabi nito. Sa litrato naman, tignan mabuti kung masyado bang makinis at parang computerized lang ang texture o quality ng litratong iyong nakita. Huwag rin kalimutang mag-fact check kapag may nakitang video o litrato na unusual. Ugaliing magsiyasat ng iba pang impormasyon o sources at kung wala namang ebidensyang nakuha, ay huwag nang maniwala. At ang pinaka-importante sa lahat, pairalin ng critical thinking. Pag-aralan ng maigi ang isang post o mga bagay na nakikita online bago ito paniwalaan. Ngayon na nasa panahon tayo ng hindi mapigil-pigil ang pag-usbong ng teknolohiya, partikular sa mga artificial intelligence. Roon tayo mga mahilig magbabad sa social media na mabiktima ng disinformasyon gawa ng deepfakes. Kaya paalala, hindi sa lahat ng oras pwede natin gamitin ang mga katagang to see is to believe. Kaya mag-ingat at huwag magpapaloko. Suriin ang lahat ng nakikita online. Dapat may alam ka. Babalik ang oras ng Mandaragat at Mandirigma. Muli nating balikan si Apprentice Seaman Journalist Kate Valerie Provido sa SMX Convention Center sa Pasay City sa kasalukuyang ginaganap na Beacon 2025. Kumusta dyan, Apprentice Seaman Kate? Good evening, good evening sa inyo dyan. Ako ngayon. Medyo hindi maayos yung linya natin, Apprentice Seaman Kate. Ngayon, seminaryo dito. Rinig ba ako? Kate, hindi pa rin masyadong narinig yung dyan sa side mo. Apprentice Seaman Guinyones, Apprentice Seaman Kate, standby ka lang muna dyan at muli ka naming babalikan pagka okay na yung reception or signal or kung ano man ang problema dyan. At move on tayo sa karagdagan nating mga balita. At para naman sa ating balitang probinsya, Western Naval Command nakiisa sa pagdiriwang ng ikalawang taong selebrasyon ng Insurgency-Free Palawan. Mula CMOU West, narito ang balita ni Lieutenant Junior Grade Ira Dinglasan. Narito po tayo ngayon sa Capitol Grounds upang saksihan ang selebrasyon ng ikalawang anibersaryo as Insurgency-Free ng lalawigan ng Palawan. Setyembre 1, taong kasalukuyan, nakiisa ang Western Naval Command sa ikadalawang taong selebrasyon ng Palawan bilang insurgency-free na may temang pangalagaan ng natamong kalayaan laban sa terorismo ng CPP, NPA, MDF sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, isulong ang kaunlaran. Nagsimula ang aktibidad sa isang motorcade na dinaluhan ng iba't ibang government agencies, uniform services at pati na rin ng mga dating kasapi ng nasabing grupo na ngayon ay miyembro na ng gobyerno. Nagbigay din ng mensahe sina Honorable Governor Amy Alvarez, ang punong gobernadora ng Palawan, at si Vice Admiral Alfonso F. Torres Jr., Philippine Navy ng Western Command. Gayun din ang dating naging leader ng CPP, NPA, NDF na ngayon ay isang ganap ng officer ng Philippine Navy Marines na si Second Lieutenant Raka. Ang nasabing aktibidad ay nagsilbing bilang pagkilala sa kabayanihan ng mga individual at grupo na tumulong sa pagtapos ng armadong tunggalian ng mga komunistang rebelde sa lalawigan, at bilang paalala sa mamamayan na ang kapayapaan ay nakakamtan at napapanatili sa pamamagitan ng patuloy na pagbabantay at pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga ahensya nito, sektor ng seguridad at buong komunidad. Mula dito sa Palawan, ako si Lieutenant Junior Grade Ira A. Dinglasan, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Dumako naman tayo sa Southern Luzon na kung saan ang Philippine Navy ay nakibahagi sa People's Caravan 2025 sa lungsod ng Albay.
Narito ang buong detalye sa ulat ni Seaman 2nd Photographer's Mate Mark Christian Ferrer ng CMOU Southern Luzon. Nakibahagi ang Naval Forces Southern Luzon sa 2025 People's Caravan na pinangunahan ng National Housing Authority sa Tabaco Housing Project, Barangay San Vicente, Lungsod ng Tabaco, nito lamang ika-16 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Ang People's Caravan ay isang sama-samang inisyatiba ng mga pambansang ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at iba pang katuwang upang maihatid ang mga pangunahing serbisyo at tulong direkta sa mga komunidad. Sa naturang aktibidad, nagbigay ang mga tauhan ng Naval Forces Southern Luzon ng serbisyong medikal at dental bilang karagdagan sa mga serbisyong inihandog ng iba pang kalahok na ahensya. Ang presensya ng hukbong dagat ay hindi lamang nagsiguro ng kaayusan at seguridad, kundi nagpamalas din ng aktibong papel nito sa makataong pagtulong at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ang matagumpay na pagsasagawa ng People's Caravan sa Tabaco Housing Project ay nagpakita ng whole-of-nation approach na nagdurugtong sa serbisyo ng pamahalaan at mga komunidad, habang pinagtitibay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, mga sibilyang otoridad at ng mamamayan. Mula dito, sa Naval Forces Southern Luzon, Legazpi City, Albay, ako si Seaman 2nd Photographer's Mate Mark Christian G. Ferrer, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Sa Pata Island, Sulu. Mula Western Mindanao, narito si Apprentice Seaman Bethany Grace Ganayo nag-ulat. Nagsagawa ang Western Mindanao Naval Command kasama ang mga partner stakeholders sa pagbibigay sa serbisyo sa pamamagitan ng CMO from the Sea mula August 26 at 28, 2025 sa Pata Island, Sulu. Matagumpay na nagsagawa ang Western Mindanao Naval Command ng Civil Military Operation from the Sea na nagbibigay ng libreng serbisyo, kabilang mga libreng konsultasyon sa ating mga nangungunang doktor at dentista, libreng gamot, pangalaga sa mata, gupit at iba pa. Ang layunin na aktibidad na ito ay maghatid ng saya at pangalagang pangkalusugan para sa ating mga kababayan sa isla ng Pata. Ang aktibidad na ito ay hindi magiging posible kung wala ang dedikasyon at suporta ng mga partner stakeholders ng Western Mindanao Naval Command. Ang tagumpay ng Civil Military Operation from the Sea sa Pata Island ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept or CADC na nagpapatunay na mga pwersang pandagat ay hindi lamang mga tagapagtanggol ng soberanya, kundi pati na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan, kataong tulong at kaunlaran sa mga komunidad sa bansa. Mula dito sa Pata Island, Sulu, ako po si Apprentice Seaman Journalist Bethany Grace Ganayo, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Philippine Navy Commander-in-Chief Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Hyundai Heavy Industries Philippines Incorporated na ginanap sa Aguila Southern Yard sa Subic Bay Pre-Port Zone, Zambales nitong nakalipas na Setyembre 2. Formal na sinalubong ng commander ng Philippine Fleet na si Rear Admiral Joe Anthony C. Orbe si President Marcos sa kanyang pagdalo sa inaugurasyon. Tampok sa aktibidad ang pagsasagawa ng steel cutting ceremony na sumisimbolo sa pagsisimula sa paggawa ng unang barko nito sa bansa. Ang tagumpay na ito ay simbolo ng patuloy na paglakas ng maritime industry sa bansa at pag-unlad ng kapabilidad ng Philippine Navy upang maprotektahan ang Pilipinas. Samantala, bumida ang mga reservists ng Naval Forces Eastern Mindanao sa isang isinagawang Mobilization Training and Exercise o MOBEX 2025 na ginanap sa Sarangani Provincial Capital Gym, Alabel, Sarangani nitong nakalipas na Setyembre 11. Ang 4 na araw na MOBEX 2025 ay dinaluhan ng nasa 135 na Philippine Navy Reserve Force, mga sundalo ng PMC at ng PN Regular Force. Sinimula ng aktibidad sa isang seremonya na sinundan naman ng command briefing at mga lectures para magdagdag kaalaman at kasanayan sa mga reservists ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang MOBEX 2025 sa NFEM ay naglalayong mapagsama ang reserve at regular force ng hukbong dagat ng Pilipinas para maihanda at maging epektibo ang mga ito sa oras ng pangangailangan.
Muli sa Naval Forces Eastern Mindanao, matagumpay na isinagawa ang isang cleanup drive sa ginanap sa Tagum City, Davao del Norte nitong nakalipas na Setyembre 20 taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay parte ng pagdiriwang ng MANAMO o ang Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month na may temang Bangkasurero. Bukod sa NFEM, dumara rin sa Coastal Cleanup Drive ang ilang mga ahensya ng gobyerno, mga grupo ng sibilyan at mga volunteers galing sa local government unit kung saan makikita ang bayanihan ng bawat isa sa pamamagitan ng paglilinis ng mga coastal areas. Ang naturang aktibidad ay naglalayong maprotektahan at mapreserba ang kalikasan, gayon din ang pagbibigay kamalayan sa komunidad tungkol sa kahalagahan ng maritime resources. Ang kalusugan sa isip ay mahalaga. Narito ang aming konting pasilip patungkol sa depression, suicide at mental health. Narito ang doktor. Paano po kapag, for example, a friend of mine may problema po, and then ako po na hindi po ako expert, hindi po ako professional, ano po siguro yung effective na pwede ko pong mai-offer sa kanya? Meron nga tayong tinatawag na psychological first aid. Yung letter L na look, tingnan mo siya, yung pagkatao niya, yung routines niya, yung habits niya, na tila may pinagdadaanan. Pangalawa is, pakinggan mo. Kakamustahin mo siya, tatanungin mo, pero yung walang paghuhusga. Then, link to a professional, mga psychologists, mga therapists, counselors, na sila are trained to actually help. So, bale, look, listen, and link, sir. Well said. Nangangailangan ng suporta sa kalusugan ng at isip. Sundan ang buong panayam sa official YouTube News and Public Affairs Channel ng Philippine Navy, ang oras ng Mandaragat at Mandirigma. Mga ka-Navy, huwag bibitiw at muling magbabalik ang aming programa para sa iba pang mga balita. Nako, parang kailan lang nga ito, punas tayo ng pawis dahil sa init ng panahon. Tapos ngayon, it's already rainy season. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang ingat lang. At saka, tumigil na muna tayo sa mga pahugot kagaya ng kaya pala umuulan. Kasi, ikaw pa rin. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. O di kaya, ang pag-ibig ay parang ulan. Pwede mong iwasan, pero hindi mo kayang pigilan. So ano ba nadarama? Huwag nang... At ito pa, may bagyo. Naku, mag-ingat sa malakas na hangin. Lalong-lalo na sa mga mahilig manakit ng damdamin. Kahit sandali. Na muna tayo sa mga ganyang linyahan. Ang tag-ulan ay kailangang pag-aralan at alamin. Kaya ano nga ba ang mga dapat gawin sa rainy season? Panoorin ang mga iilang gabay at paalala. Una, i-monitor ang ulat panahon sa TV, radyo o sa internet. Pangalawa, ugaliing magdala palagi ng payong at kapote. Pangatlo, suriin kung saang ruta dadaan at kung ito ba ay babahain. Pang-apat, maganda ng first aid kit at iba pang gamit na kakailanganin. Pang-lima, ilagay sa ligtas na lagayan ang mga mahalagang dokumento at pera upang hindi mabasa. Pang-anim, kapag malakas ang ulan at hangin, may posibilidad na mawawalan ng kuryente, kaya ugaliing mag-charge ng mga cellphones. Pang-pito, kung nais nating iligtas ang ating mga sarili sa mga posibleng mangyari ngayong tag-ulan,
Huwag nating kalilimutan na iligtas din ang ating mga alagang hayop sa ating mga tahanan. Tandaan, sila ay parte na rin ng pamilya. Kaya palaging tatandaan ngayong tag-ulan. Mas mabuting makitang luhaan, huwag lang mababasa sa ulan. Dahil kapag may luha, pwedeng punasan. Ngunit kapag nabasa sa ulan, nako, may dalang sakit kinabukasan. Ingat! Oras ng mandaragat at mandirigma. Dito pa rin sa Pasada Balita, mas pinatibay na ngayon ang kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas pagdating sa anti-submarine warfare matapos na magsagawa ng forum ang Philippine Fleet sa pakikipagtulungan ng Canadian firm na Geospectrum Technologies Incorporated. Dumalo sa executive forum ang commander ng Philippine Fleet na si Rear Admiral Joe Anthony Orbe kasama ang ilang mga opisyal ng hukbong dagat ng Pilipinas. Tampok sa unang parte ng forum ang high-level discussion para sa mga senior officers at sinundan naman ito ng mga technical na kaalaman pagdating sa field operations. Nakasentro ang pagpupulong sa operational tasking, tactical oceanography at detect-to-engage sequence patungkol sa anti-submarine warfare para mapaunlad pa ang mga estratehiko o mga doktrina at operational competencies ng hukbong dagat ng Pilipinas. Punta naman natin ang Western Mindanao dahil mga smuggled goods na sabat sa karagatan ng Tawi-Tawi. Mula Western Mindanao, nag-uulat si First Class Journalist Alhamer Landasan. Nasabat ng Western Mindanao Naval Command ang isang lansyang naglalaman ng smuggled goods sa karagatan ng Lahangan Island, Tawi-Tawi noong ika-14 ng Setyembre taong kasalukuyan. Nasabat ng barko ng Philippine Navy ang barkong MV Aiba na may dalang undocumented cargo na binubuo ng 10,000 sako ng bigas, 4,722 sako ng asukal, 80 tangke ng tubig, 1,500 kahon ng noodles, at 150 bottled water. Ang pagdakip na ito ay bahagi ng pinaigting na pagpapatrolya ng Western Mindanao Naval Command na nagpapatupad ng mga batas ng Pilipinas laban sa malakihang smuggling, kabilang ang RA 10863, RA 11203, RA 10845 at RA 10611. Ang mga nasamsam na kalakal at sasakyang dagat ay itinurn over sa mga otoridad para sa tamang disposisyon. Nananatiling matatag ang Western Mindanao Naval Command sa pangangalaga ng karagatan ng Pilipinas at paglaban sa smuggling na nagbabanta sa pambansang seguridad at katatagan ng ekonomiya. Mula dito sa Western Mindanao Naval Command, ako si Seaman First Journalist Alhamer C. Landasan, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Reservists mula sa iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines nagpakitang gilas sa National Reservist Week 2025. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Apprentice Seaman Journalist John J. Licot. Katuwang sa kapayapaan at kaunlaran ng bagong Pilipinas. Ito ang tema ng 46th National Reservist Week na kung saan dinaluhan ng iba't ibang reservist ng sangay ng Armed Forces of the Philippines dito sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Nitong ika-13 ng Setyembre taong kasalukuyan. Nagpakitang gilas ang mga reservists sa nasabing programa, kabilang na dito ang fancy drills ng ROTC cadets, simultaneous nationwide accounting ng mga reservists para sa tiyak na kahandaan at accountability, static kinetic displays ng AFP reserve assets and equipments, at tactical demonstrations na nagpapakita ng operational capabilities ng ating mga citizen soldiers, gaya sa aspeto ng humanitarian and disaster response at wargaming simulations. Binigyang diin ng AFP Chief of Staff na si General Romeo S. Browner sa nasabing selebrasyon ang mahalagang papel na ginagampanan at kontribusyon ng mga reservist para sa pagtanggol ng ating bansa. When duty calls, you are ready to stand shoulder to shoulder with our regular forces on battlefields, during disasters, and in moments when the nation is most in need. Nagbigay naman ng pahayag ang ilang mga reservists sa nasabing programa. Para talaga siya. Maraming activity, maraming natutunan
So that's why po nandito pa rin po kami, nag-i-stay pa rin po. Sa mga bagong reservice natin, yung mga ginagawa natin para talaga sa bayan to, kaya gawin natin na mayroong puso at dangal. Very important yung may reserve force ang isang bansa. So mas malaking bagay yung mga yung reserve component nila. It plays a very important factor kasi tayo yung nagsusupport dun sa regular force. Ang pagdiriwang na ito ay pinapangaralan ang katapangan at pagmamahal sa bayan ng mga reservist bilang mga tunay na partner sa pagtataguyod ng kapayapaan at pag-unlad ng ating bansa. Mula rito sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City, ako si Apprentice Seaman Journalist John J. Licoto, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Dadako ulit tayo sa Western Mindanao sapagkat isang community outreach program ay matagumpay na isinagawa bilang bahagi ng Philippine Navy Mobilization Exercise o MOBEX 2025. Ibabahagi sa atin ang kabuuang report ni Seaman First Class Journalist Alhamer Landasan. Nagsagawa ang Western Mindanao Naval Command ng Community Health Engagement bilang parte ng pagbubukas ng Mobilization Exercise 2025 sa Barangay Manalipa, Zamboanga City noong ika-10 hanggang ika-11 ng Setyembre taong kasalukuyan. Matagumpay na nagsagawa ng Community Health Engagement ang Civil Military Operations Unit Western Mindanao sa pakikipagtulungan ng mga partner units ng Armed Forces of the Philippines, civilian stakeholders at lokal na organisasyon sa Barangay Manalipa, Zamboanga City noong ika-10 hanggang 11 ng Agosto taong kasalukuyan bilang parte ito ng Mobilization Exercise 2025. Itinampok ng CMO from the Sea ang kakayahan ng Philippine Navy na mag-operasyon ng sibil-militar ng direkta mula sa mga naval platform hanggang sa mga komunidad sa baybayin na nagdadala ng mahalagang serbisyo sa kalusugan at komunidad na malalayong isla na mahirap abutin. Binibigyang diin ang inisyatiba na ito ang matatag na pangako ng Armed Forces of the Philippines sa humanitarian assistance, people-centered development at coastal community resilience. Kasama sa mga serbisyong ibinigay sa komunidad ang medical consultation, serbisyo sa ngipin, pagtutuli, libreng reading eyeglasses, libreng gupit, pag-aayos ng appliances at pampublikong symposium na dinaluhan ng 500 na kalahok. Ang tagumpay ng CMO from the Sea sa Manalipa Island ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept na nagpapatunay na ang mga pwersang pandagat ay hindi lamang mga tagapagtanggol na soberanya kundi pati na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan, makataong tulong at kaunlaran sa komunidad ng bansa. Mula dito sa Western Mindanao Naval Command, ako si Seaman First Journalist Alhamer C. Landasan, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Naval Command na kung saan sila ay nakiisa sa pagdiriwang ng ikalawang taong selebrasyon ng Insurgency Free Palawan. Mula CMOU West, narito ang balita ni Seaman First Class Journalist Evangeline Matalang. Kasabay ng selebrasyon ng Manamo 2025, nandito po tayo ngayon sa Barangay Tagboros, Puerto Princesa City, kung saan ay kasalukuyang ginaganap ang International Coastal Cleanup Drive. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO, aktibong nakiisa ang Western Naval Command sa pamamagitan ng CMOU West, NAUS West at NIF West sa isinagawang Coastal Cleanup Drive sa Barangay Tagboros, Puerto Princesa City nitong ika-20 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay matagumpay na naisagawa sa pakikipagtulungan ng Palawan Environment and Natural Resources Office o PENRO, City Tourism Office at iba't ibang lokal na organisasyon ng komunidad. Ipinakita nito ang pagkakaisa tungo sa pangangalaga ng yamang dagat at pagsusulong ng responsableng pangangalaga sa kapaligiran. Layunin ng nasabing coastal cleanup na ipakita ang kahalagahan ng pagpapanatiling malinis ng ating mga baybayin, gayon din ang sama-samang pananagutan sa pangangalaga ng kalikasan, isang mahalagang aspeto ng ating pagkakakilanlan bilang isang maritime at archipelagic na bansa. Mula dito sa Palawan, ako ang inyong ka-Navy, Seaman First Class Journalist Janine Matalang para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Ang ating palatuntunan ay maghatid kami muli sa inyo ng bagong kaalaman. Bago yan, hindi luma, partner, na dapat malaman ng ating mga kababayan. Muli,
narito na si Buddy para sa Buddy Facts. What? Buddy Facts! My God, Kali, ang tagal-tagal na nun. Pero yung matagal na yun, nandito pa rin! That was just one mistake. Isa lang. Isa, dalawa, tatlo, pareho lang yun. Sumausaw ka pa rin sa iba. Lasing ako nun. Lintik na palusot yan kahit lasing ka. Alam mo ang ginagawa mo! Kaya nga nag-sorry ako sa'yo nun, di ba? Kasi kahit anong sabihin ko, I was wrong. Nagkamali ako. Nasaktan kita. Pero yung matagal na yun, nandito pa rin! Enough muna tayo with the drama, ha? Pero tunay ngang matagal na ang barkong ito sa atin. Kaya mula sa teleserye, patungong kasaysayan, alamin natin ang tungkol sa BRP Sierra Madre at ang kahalagahan nito sa Pilipinas. Isang lumang barko. Isinadsad pero hindi sumuko. Ang BRP Sierra Madre ay isang barkong pandigma na ginamit noong World War II. Itinayo ito noong 1944 at nagsilbi sa United States Navy bilang USS Harnett County o LST-821. Matapos ang giyera noong 1946, ito ay na-decommission. Ngunit muli rin namang na-activate noong kasagsagan ng giyera sa Vietnam noong 1969. At kalaunay, ginamit sa iba't ibang operasyong pangmilitar ng Pilipinas mula 1969 hanggang 1998. Fun fact! Noong April 1976, pinangalanan ng Pilipinas ang barkong ito bilang BRP Dumagat. Pero pagkatapos ng ilang taon, ito ay napalitan at tuluyan ng pinangalanang BRP Sierra Madre. Subalit noong 1999, nagdesisyon ang gobyerno ng Pilipinas na isadsad ito sa Ayungin Shoal para magsilbing base militar ng sandatahang lakas. Kasalukuyang nakabase sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre bilang bahagi ng Philippine Navy efforts to assert sovereignty sa West Philippine Sea. Pero hindi rin madali ang pinagdaanan ng BRP Sierra Madre mula sa Amerika hanggang sa Pilipinas, mula sa mga alon ng World War II hanggang sa ito ay ginamit sa mga labanan, naging hospital ng mga sugatang sundalo, nakapagligtas ng maraming buhay at maging karanasan ng harassment mula sa ibang bansa. Ang BRP Sierra Madre ay patuloy pa ring nakatayo at ibinawagayway ang bandera ng Pilipinas. Anong sabi ng Sierra Madre? Ano daw? Huwag mo akong isprayan ng tubig. Masakit ang mata ko. Aray ko. Parang kagaya din siya ng bundok ng Sierra Madre na nagsisilbing depensa sa mga bagyong papasok sa Pilipinas. Ito rin naman ang barkong nagsisilbing depensa ng ating bansa sa West Philippine Sea. Tunay ngang ang tagal na noon, pero andito pa rin siya. Mahigit 8 dekada na ang kanyang edad, pero patuloy pa rin siyang nakatayo sa Ayungin Shoal at laging handang ipagtanggol ang ating teritoryo at soberanya, ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. What? Buddy Facts! Partner, nagbabalik ang oras ng mandaragat at mandirigma na pagagandang trivia para sa ating mga ka-Navy. Ang patungkol naman sa BRP Sierra Madre, pinakamatagal na barko, partner, sa ating, of course, sa ating teritoryo. And speaking of barko, ngayong araw na ito, ang opening ceremony ng Beacon 2025, partner. I know for the fact na last year, nandun kayo sa Beacon 2024. Kamusta naman ang experience doon, partner? Yes, that's right, partner. Actually, last year, that was my first time attending Beacon 2025. Yung Philippine Navy, of course, nagpo-flex lang doon ng mga capabilities natin at assets. Siyempre, importante yan na ipakita natin sa buong mundo, not only in the Philippines, but the whole world, the whole
ano ba tong the whole new world. Ang buong mundo, deserve ng buong mundo na makita ang asset ng Philippine Navy. Because ngayon, we are trying to be modern and multi-capable. Yan. Marami tayong bagong asset partner. Meron tayong bagong dating na barko. Ang BRP Diego Silang. Nako, napakagandang barko. FFG 07. Ngayon, partner, maki-update naman tayo sa kasama nating nandoon ngayon, si Apprentice Seaman Kate Valerie Provida. Apprentice Seaman Kate, kamusta naman ang sitwasyon dyan ngayon? Bigyan nyo kami ng update dyan sa opening ceremony ng Beacon 2025. Good day mga ka-Navy at good day rin sa inyo dyan. Seaman Abe at Seaman Quiñones, live tayo ngayon dito sa SMX Convention Center, Pasay City. Mga ka-Navy, the biggest maritime event is back. Kaya naman welcome dito sa ating opening ceremony sa ating 3-day Beacon Expo 2025. Mga ka-Navy, kasama natin ngayon dito ang Naval Special Warfare Force na kung saan ay ipinapakita nila ang kanilang operating equipments. Ayan. Siyempre, hindi rin naman po nagpapahuli na ipakita ang kanilang mga kagamitang pandigma ang ating Philippine Marine Corps. At kasama din natin ang ibang mga Philippine Navy units. Ngunit mga ka-Navy, bago tayo magpatuloy sa ating mga expositions, istorbohin muna natin ang ilang mga participants, ilang mga bisita natin dito at interviewin natin sila ng ilang mga katanungan. Kaya tara! Sir, excuse me, sir. Ma'am, excuse me. Ma'am, good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Okay lang po, ma-interview po kayo. Live po tayo ngayon na napapanood po sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma po ng CMOG PN. Ang question ko po sa inyo, what is the difference po between your previous experience, last year's experience po sa Beacon, and your today's experience po? Last year po, we attended as students, and coming back today, we are already assigned at our units. So we see this exhibit with a deeper perspective, and we appreciate more the importance of this exhibit, not just as a learning experience, but something that connects directly to our field of work. Thank you so much, sir. Okay. Well, this is a truly immersive experience. Every exhibit draws us in and it sparks curiosity. It invites us to interact, to explore, and connect with every ideas and innovation behind it. My personal favorite is, of course, the Philippine Navy Corner, which they showcase their capabilities and their capabilities and cutting-edge technology. Thank you so much po, Mama Balya and Sir Mabulak. Thank you so much po. Ayan, mga ka-Navy, narinig natin na paboritong corner nila Mama Balya at nila Sir Mabulak, itong dito po sa Philippine Navy booth. Kaya naman, magpatuloy tayo sa ating pagpapakita ng ating mga expositions dito sa Beacon 2025. Mga ka-Navy, ang inisyatibong ito na ipinapakita ng Maritime League ay para lamang maipakita ang bago at matitikas na equipments at pati rin ang mga capability photos simula ngayong araw at hanggang sa October 1. Dito makikita natin ang media partner ng Maritime League, ang exhibits today. Dito naman makikita natin ang conference area na kung saan ginaganap ang mga usaping maritime security ng ating bansa. At para naman magpatuloy tayo sa ating pagpapakita ng ating mga expositions, meron tayo ditong mga ships and boats in water boat show. Isa sa mga special guest din natin kanina, mga ka-Navy, ang President, Chairman ng Maritime League na si Vice Admiral Eduardo Mas Santos, AFP retired. Makakasama rin natin, mga ka-Navy, sa 3 araw na ito, ang Secretary ng Department of National Defense, si Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. Maliban din dito, mga ka-Navy, ang conference dito ay salitan ng mga ideya patungkol sa maritime transportation advancements, naval defense, shipbuilding, boat building, maritime environmental development, at marami pang iba. Para naman sa impormasyon ng lahat, mga ka-Navy, ang Maritime League bilang organizer ng aktibidad na ito ay isang leading Filipino maritime foundation na naglalayong ipromote o mas mapatibay pa ang mga maritime security at maritime concerns ng ating bansa. At bukas naman, mga ka-Navy, ay magkakaroon tayo ng Blue Runway. Ito ay isang maritime fashion show event na kung saan ipapakita kung gaano naman nag-explore, kung gaano na-develop ang fashion side pagdating sa maritime concerns. At mga ka-Navy, kung nais din ninyong makita pa, kung hindi kayo makakapunta, kung nais nyong makita online ang mga expositions na ito, ay pwede nyong dalawin sa Facebook page ang The Beacon Expo. Yun ang kanilang official Facebook page na pwede ninyong bisitahin para makita ang mga updates regarding Beacon 2025.
At sa last day naman mga ka-Navy, sa October 1, makakasama natin of course our Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ambrosio Quios Balata, Philippine Navy, as one of our special guests dito sa Beacon Expo 2025. Kaya naman mula rito sa SMX Convention Center, Pasay City. Good day mga ka-Navy at good day rin sa inyo dyan. Maraming salamat Apprentice Seaman Journalist Kate Valerie Provido sa SMX Convention Center sa Pasay City. At para sa further updates ng Beacon 2025, manatiling makatutok sa Philippine Navy Facebook page o ng Civil Military Operations Group Philippine Navy Facebook page. At partner, bago tayo magpaalam sa ating mga tagapanood, kaya pala malamig na ang simoy ng hangin nitong mga nakaraang araw ay hindi dahil kay single tayo. Or sila. Hindi dahil single ka. Ay, hindi. Huwag kang damahin dyan, no? Dahil, eto na, dahil 87 days na lang ay Pasko na. 87 days na lang, Pasko na mga ka-Navy. Yan. So, isa sa mga nakakatuwang Christmas trivia ay ang Pilipinas ay tayo, no? Tayo ang bansa na merong pinakamahabang Christmas celebration sa buong mundo. Correct ka dyan, partner. At dahil pagpasok ng buwan ng Setyembre at hanggang Disyembre, tuloy-tuloy na yung, alam mo naman, Pinoy, September pa lang may pabonggahan na ng mga Christmas designs hanggang mag-January yan. So sa buwan naman ng January or Enero, bilang celebration naman ito ng Feast of Faith. Yun, kaya tama partner, no? Kaya naman mga ka-Navy, abangan ninyo ang iba pang Christmas trivia sa sunod pa nating mga episodes. At yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Ako si Apprentice Seaman Journalist Brian Chin Abe. Saan mang sulok ng karagatan, narito kami bilang tagapagtanggol at kakampi ng sambayanan. Ako naman si Apprentice Seaman Journalist Apilin Quiñones. Sa ngalan ng hukbong dagat ng Pilipinas, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Ito ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma.